Yung tipong kaharap mo na yung taong pinakaantay mo na nagpapatibok ng puso mo pero may hadlang. Anong gagawin mo, Joy? Ay, ano bang ipaglalaban mo? Ano bang mananaig sa puso ni Joy pagdating ng panahon? Joy, laban mo yan. Work the rest naman here. Basta pugi. Worth the risks. Anyways. Pugi. Pugi naman talaga. And at the same time, mabait. 'Di ba? So, Joy. Okay, guys. Hi, my life. Another video, another share, guys. Another POV. So, ngayon, magbibigay tayo ng point of view sa isa sa mga comment. Of course, Solid Danjoy fan. Pero syempre, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at 8 na vlog Kalingap Rab, Roel Manalag, Rachel Morales vlog Kalingap Dan. Maraming salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga reactors. And sa mga Danjoy dyan, hello, salamat sa pag-subscribe. Ito na nga, sabi nga ni ate, wait ko po reaction video mo sa episode 18. And ano po masasabi mo sa sagot ni Joy kung bakit napipigilan niyang mahalin si Dan? 20 pa lang po siya po next year. I believe na hindi niya mapipigilan. Nararamdaman ni Joy yan. At tuloy-tuloy yan habang nakikita nila yung isa't isa, nagkakausap sila, and habang tuloy-tuloy yung love team nila. Mapipigilan ba yan? Lalo na nararamdaman ko talaga na yun. Nararamdaman na nila yung isa't isa. Namin na nga nila na attach na sila sa isa't isa. Special nila yung isa't isa. 'Di ba? Pero, hadlang nga ba ang religion? So, ang fans nalungkot ng very light. Pero, guys, kalma. Marami pang episode na abangan natin, at marami pang panahon, mga araw na pwede nilang pag-usapan kung ano ba ang mas matimbang sa kanilang mga putsil. Ay, mapag-uusapan naman yan kung sino ang magpa-convert. For me may share lang ako sa inyo ng very konti lang. And this is just based on my experience and sa mga naobserbahan ko din sa paligid-ligid ko. 'Di ba? And actually, hindi lang naman Danjoy ang nasa ganitong situation. Marami kayo dyan, di ba? Namumblema din ba kayo? Or sinusunod din lang yung food niya? Kasi, di ba? Kung pinipigilan pa ni Joy yung nararamdaman niya, wala silang off-cam bonding, di ba? Kasi pinipigilan mo nga eh. Kumbaga, nahulog ka na sa isang tao, tapos kung lagi pa kayo magkasama, magkausap, magka-text, lalo na tuloy-tuloy yung pagiging Superman ni Dan, tuloy-tuloy yung pagiging concern, pagiging mabait na tao, paano mapipigilan yan? NBSB yan. Nako, nahuli na nga ba ni Kalingap Dan ang puso ni Joy? Sa totoo lang, every time na manood ka ng episode sa Danjoy, walang iba kang mapapansin sa kanila kundi yung mga ngiti nila, because I can feel it na attractive sila sa isa't isa. Ay, halata naman, di ba? May joy sa puso ni Joy dahil andyan na si Dan. Ay. Ang isa't isa, na-attach na sila sa isa't isa, pero hadlang ang religion. Ngayon, base sa nadala ko sa nararamdaman ko well, may konti akong i-share sa inyo. Ako naman, dati may naniligaw din sa akin na INC, and actually nag-aaral siya bilang pagiging pastor, and sinasabi niya sa akin, kapag magiging asawa ka ng isang pastor, magiging Disney princess ka, magiging mabait sa inyo lahat, di ba? Ganito ganyan, magaan yung buhay mo, ganon, and bagay ka doon, sabi niya ganon. Pero kasi hindi niya talaga hindi niya ako tuluyang na convince, because hindi ko siya mahal eh, di ba? Or it's because bihira lang din kaming magkasama, gawa ng masyadong malaki ang
agwat namin sa edad. Kasi imagine, akala ko naman nung mga high school ako dati is yung pinapasakay-sakay niya ako sa motor niya kasi driver siya ng teacher namin. Ay, carry lang yun. Kumbaga, for friendship, gano'n. Meron pa siyang balak, guys. Pero, nung banabalitaan ko dati, nandito nga siya sa Manila, nag-aaral, so on and so forth. Wala hindi niya ako na-convince ng tuluyan para maging parte ng INC. And then, base din sa mga naobserbahan ko, sa mga katulad ng situation nila Joy, lalo na kung magkaiba kayo ng religion, mostly naman talagang nagpapa-convert is lalaki. 'Di ba? Although may mga bihirang pagkakataon na yung babae is nagpa-convert or yung religion ng lalaki ang nasunod. Pero mostly talaga is lalaki talaga ang nagpapa-convert. And actually, pakiramdam ko hindi man tuhad lang kasi yung relihiyon na to ni Joy, magiging guide to nila para mas malapit pa sila kay Lord and gabayan pa sila lalo sa kanilang mga nararamdaman, and talagang kung pinagtagpo at tinadhana sila, yung religion na to, isa to sa magiging gabay nila para mas magiging magaan ang kanilang pagsasama. Hi, Joy! Kaya wag ka na mamumlima. Diba? Meron talagang isa dyan na mag-take ng risk or magpa-convert para masunod yun yung mga nararamdaman nyo dyan. Diba? Kasi mahirap din naman yan pigilan. Actually, wala namang dapat pigilan o hindi kailangan pigilan. Kasi parehas naman kayong available, parehas naman kayong single, walang masama dyan. Kung talagang nararamdaman nyo, mahal nyo ang isa't isa, bakit nyo pipigilan? Kung religion lang ang magiging hadlang, hindi masyadong hindi masyadong malakid. Pag-usapan yung mabuti, mag-usap kayo ng masinsinan, kung ano ba talaga ang dapat gawin. And, decision. Diba? So, kaya sa mga Danjoy fans, huwag kayong malungkot. Hindi ako maniniwala or hindi ako naniniwala na mapipigilan ni Joy ang kanyang nararamdaman or nararamdaman nila sa isa't isa, lalo pat meron silang mga ganap off-cam, di ba? Or lalo pat nag-uusap sila sa messenger, through video calls, so on and so forth, nangangamusta o nagkakamustahan sila. Yung nararamdaman ni Joy or ni Kalingap Dan, talagang tuloy-tuloy yan. Hindi na yun mapipigilan. And, bagay naman sila, di ba? Next year, magto-20 na si Joy. So, caring. Sabi nga sa kanta, di ba? Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin nyo. Sundin yung dalawa. Oo. And kung about sa religion, mag-uusap kayong dalawa kung ano ba talagang dapat nyong gawin, because I believe na parehas naman kayo nasa tamang edad and you know kung anong magpapasaya at tama. Wag mo na pigilan yung sarili mo, Joy. It's really good to feel the love and just go with the flow, and wag mo nang pigilan yung nararamdaman mo. Kung na-attach ka, sige. Ay. I-push. Or, nararamdaman ko naman na talagang they are both attractive physically, and nararamdaman ko din na ini-enjoy din nila yung bawat episode ng kanilang love team, because, of course, naniniwala ako na yung tandem na ito, it's a really, really big blessing for both of them, lalo na kay Joy. And syempre, talagang hindi nila mapipigilan yung mga nararamdaman nila sa isa't isa. Actually, kahit nung wala pang Danjoy, di ba, may mga moment na talaga sila na sila lang sigurong nagkakaintindi. Kaya nga na-push ang Danjoy, di ba, because of those kind of mga momentum na ganun. And hopefully, ganun, is mapag-usapan nila ng masinsinan kung ano ba talaga ang dapat gawin, or kung anong sundin nila. Yung tibok ng puso nila, yung pagmamahalan nila, or actually, they can really, hindi naman nila kailangang mamili. Diba? Magmahalan na lang kasi kayo. Yun lang. Para sa akin, yung mga nasa ganitong situation, hindi masyadong problem yan. Meron lang talagang mag-take ng risk and just go with the flow. Love.
kayo guys. What you think?